Kung naririnig mo ang tinig na ito ngayon, hindi ito aksidente kundi isang tanda na may layunin ang Diyos para sa iyong buhay at para sa iyong pinansyal na kapalaran. Pahinto ka muna sa lahat ng ginagawa mo, sapagkat ang ipapahayag ko ay maaaring maging huling pagkakataon na maramdaman mong matutulog ka pa ng may bigat sa puso dahil sa pera. Kung ikaw ay nanonood o nakikinig nito, ibig sabihin ay pinili ka upang maranasan ang isang pambihirang pagdaloy ng biyaya. Marahil ilang gabi na ring hindi ka mapakali, nagigising ng madaling araw, humihinga ng malalim at iniisip kung paano mo babayaran ang mga utang, paano ka makakaahon sa bigat ng gastusin, at kung paano mo mabibigyan ng ginhawa ang iyong pamilya. Alam ko, dahil naramdaman ko na rin ang ganong sitwasyon at ngayon ay ipinapahayag ko sa iyo. May pagbabagong darating ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo. Marahil tinanong mo na ang iyong sarili, bakit tila hindi natatapos ang problema sa pera? Bakit kahit gaano kahirap ang pagtatrabaho ay lagi pa ring kapos? At bakit parang laging malayo ang kaginhawahan? Ngunit ngayon ay gusto kong itanong sa iyo, handa ka bang maniwala na isang panalangin lamang ang magbubukas ng pintuan ng kayamanan at biyaya sa iyong buhay? Handa ka bang tanggapin na mayroong hiwagang hindi maipaliwanag ng tao, ngunit ipinahihintulot ng Diyos upang dumaloy ang yaman at solusyon na higit pa sa iyong inaasahan? Kung oo, ang mismong oras na ito ay ang simula ng himala para sa iyo. Hindi ito simpleng salita lamang, hindi ito kwento na naririnig mo sa iba. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya at kapangyarihan na nagmumula sa langit. Ang Diyos ay nakikinig ngayon at ang panalangin na ito ay maaaring maging susi ng pagbabago. Isipin mo, isang susi na bumubukas ng kandadong matagal nang nakaharang sa pintuan ng iyong kasaganaan. Isang susi na sa sandaling iyong gamitin ay maglalabas ng liwanag na pupuno sa bawat kakulangan, magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng mga utang, at magdadala sa iyo ng kapayapaan na matagal mo nang hinihintay. Naririnig mo ba? Iyan ang bulong ng pagkakataon, ang tawag ng Diyos na nagsasabing hindi ka nag-iisa. Kahit ang mga tao sa paligid mo ay hindi nakakaunawa sa bigat na iyong dinadala, ang Diyos ay nakakita ng mga luhang tinago mo sa gabi, ng mga dasal na binitiwan mo sa katahimikan, at ng mga buntong hininga na hindi mo naisip na may nakaririnig. Ang lahat ng iyon ay umabot sa Kanya at ngayon Siya ang nagdala sa iyo rito upang marinig ang panalangin magbabago sa iyong kapalaran. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito. May dahilan kung bakit narito ka ngayon, at ang dahilan ay sapagkat ang isang panalangin na ito ang magiging simula ng iyong kaginhawahan. Ang Diyos ay Diyos ng himala at sa bawat oras na ipapahayag natin ang ating pananampalataya, Siya ay kikilos sa paraan na higit pa sa ating kayang isipin. Kaya't ngayon pa lang, ipikit mo ang iyong mga mata sa iyong mga takot at buksan ang iyong puso sa paniniwala na darating ang pagbabago. Sapagkat kung maniniwala ka, makikita mo ang resulta, at kung tatanggapin mo, mararamdaman mo ang pagdaloy ng pera, ng kaginhawahan at ng pagpapalang hindi mo inaasahan. Kung nararamdaman mo ang panginginig sa iyong puso, iyon ay hindi takot, kundi ang presensya ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Ito ang oras ng pananalig, oras ng aksyon at oras ng paniniwala. Isang panalangin lamang ang kinakailangan upang mabago ang lahat. Tandaan, hindi ito aksidente. Narito ka at narito rin ang salita ng Diyos na naghihintay na buksan mo ang pinto ng iyong pananampalataya. Huwag mong ipagpaliban sapagkat ang milagro ay nagsisimula ngayon. Alam ko na sa loob ng iyong puso ay matagal mo nang hinahanap ang isang sagot, isang tanda, isang pahiwatig mula sa langit na magbibigay linaw kung bakit tila walang katapusan ang mga problema sa pera,
At bakit parang laging kulang kahit gaano ka pa magsumikap? Marahil paulit-ulit kang gumising ng umaga na parang pagod ka pa rin, dala ang mabigat na pasanin ng mga bayarin at responsibilidad. Marahil ilang beses ka nang nagkunwaring masaya sa harap ng iyong pamilya, ngunit sa loob-loob mo ay durog ka na sa bigat ng mga suliranin. Hindi mo na mabilang ang mga pagkakataon na itinago mo ang iyong luha sa dilim, piniling huwag ipakita sa iba ang iyong paghihirap at marahil iniisip mo, may makakarinig ba talaga sa aking dasal? Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo na hindi kailanman bulag ang Diyos sa iyong mga pinagdaanan. Narinig niya ang bawat buntong hininga, nakita niya ang bawat patak ng luha na dahan-dahan mong pinahid upang hindi makita ng iba at ramdam niya ang bawat pintig ng iyong puso na puno ng pangamba. Marahil iniisip mo na wala nang nakakaunawa, ngunit ang Diyos mismo ang nakasaksi sa lahat ng iyon. At ngayong sandaling ito, ipinapaalala niya sa iyo na hindi ka nag-iisa. Isipin mo ang mga pagkakataon na halos sumuko ka na. Yung mga gabi na hindi ka makatulog, iniisip kung saan ka kukuha ng pambayad bukas. Yung mga araw na pinipilit mong ngumiti para hindi mag-alala ang iyong mga anak. Kahit ang totoo ay hindi mo alam kung paano mo sila mapapakain kinabukasan. Yung oras na ramdam mo na parang wala ng saysay ang lahat ng iyong pagsisikap. Alam mo kung gaano kasakit iyon at alam din ng Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyan, narito ang liwanag na nagsasabing hindi matatapos ang iyong kwento sa kahirapan. Marahil ilang beses ka nang nakatanggap ng pangungutya o panghuhusga mula sa iba na sinasabing tamad ka o kulang ang iyong ginagawa. Ngunit alam mo sa sarili mo na binibigay mo ang lahat ng iyong lakas. Ang totoo ay hindi kulang ang iyong pagsisikap. Minsan kulang lang ang pintuan na bumubukas, kulang ang pagkakataong dumating, at minsan ay may harang na hindi mo makita. Ngunit ngayon ay sasabihin ko sa iyo, mayroong pintuan na magbubukas sa pamamagitan ng panalangin ito, isang pintuan na magdadala ng biyaya at kaginhawahan na matagal mo nang hinihintay. Hindi ka aksidente na narito, hindi aksidente na narinig mo ito. Dahil bawat hakbang na ginawa mo, bawat hirap na dinaanan mo, ay nagdala sa iyo sa mismong sandaling ito. Ang lahat ng iyong sakit at pagtitiis ay hindi mawawala ng walang kabuluhan. Ito ay magiging patotoo ng himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Nais kong tanungin ka ngayon, ilang beses ka nang nagnasang magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso? Ilang beses mo nang hiniling na magkaroon ka lang ng sapat para hindi na muling mag-alala? Ilang beses mo nang naisip na sana dumating ang araw na gigising ka na may ngiti sa iyong mukha dahil alam mong sapat ang lahat? Ngayon, isipin mo kung gaano kaganda ang pakiramdam na iyon. Ang araw na wala ka ng iniindang utang, ang gabi na makakatulog ka ng mahimbing dahil wala ka ng pinoproblema, at ang mga oras na magagawa mong ngumiti sa iyong pamilya na walang bahid ng pangamba. Iyan ang handang ibigay sa iyo ng Diyos. Ngunit kailangan mo ring maniwala dahil ang pananampalataya ay parang susi na magbubukas ng pintuang iyon. Kung hindi ka maniniwala, mananatiling nakasara ang pinto. Ngunit kung maniniwala ka, kahit gaano kaliit, magsisimulang gumalaw ang langit sa iyong pabor. Kaya ngayon, habang naririnig mo ito, sabihin mo sa iyong sarili, naniniwala ako. Sapagkat sa mismong deklarasyon na iyon, binubuksan mo ang sarili mo sa biyayang nakalaan para sa iyo. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka nag-iisa sa panalangin ito. Libo-libong kaluluwa na ngayon ang kaisa mo sa pakikipaglaban. Libo-libong puso ang sabay na nananalig na darating ang himala. At sa mismong pagkakaisa na ito, mas lalong lumalakas ang ating panalangin.
Isa itong buhay na kadena ng pananampalataya na hindi matitinag at ikaw ngayon ay isa sa mga piling nilalang na kasama sa pagdaloy ng biyayang ito. Maaring isipin mo na imposibleng magbago ang lahat sa isang iglap. Ngunit hindi ba't ang Diyos ay Diyos ng imposible? Hindi ba't ang kanyang salita ay nagsasabing wala siyang hindi kayang gawin? Kung nagawa niyang hatiin ang dagat, magpagaling ng mga may sakit, at magbigay ng tinapay kung saan walang-wala, hindi ba't kaya niyang ayusin ang iyong sitwasyon sa isang saglit? Ito ang kapangyarihan ng isang panalangin at ito ang hiwagang mararanasan mo kung tatanggapin mo ngayon. Kaya't sa sandaling ito, itigil mo ang pagdududa at hawakan mo ang pag-asa, sapagkat narito ang oras ng pagbabago. At habang pinakikinggan mo ang mga salitang ito, alam kong may nararamdaman kang kakaibang init, isang damdamin ng kapayapaan na matagal mo nang hindi nararanasan. Huwag mong baliwalain iyon, sapagkat iyon ang patunay na ang Diyos ay nasa tabi mo ngayon. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang sandali ng revelasyon kung saan ilalantad ko sa iyo ang lihim na espiritual na kayang magbago ng iyong pinansyal na kapalaran. Sa lahat ng oras na dumaan ka sa pagsubok, sa bawat gabi ng pag-iyak at bawat araw ng pagkabalisa, marahil iniisip mo kung may paraan bang makawala sa tanikala ng kakulangan. At ang sagot ay oo. Mayroong lihim na matagal nang nakatago. Isang panalangin na hindi basta panalangin lamang kundi isang susi na nagbubukas ng pintuan ng biyayang itinakda ng Diyos para sa iyo. Hindi ito tungkol sa simpleng pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagpasok sa daloy ng kasaganaan na ipinangako ng may kapal sa lahat ng naniniwala. Ang panalangin ito ay tinatawag na panalangin ng Diyos ay magugulat ka ngayong araw. Isang panalangin na hindi itinuro sa lahat kundi sa mga taong handa lamang tumanggap ng himala. Sa oras na sambitin mo ito, hindi lamang salita ang iyong binibigkas. Binubuksan mo ang iyong puso, itinatapon mo ang iyong takot at binibigyan mo ng pahintulot ang Diyos na kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Marahil iniisip mo, paano magiging posible na isang panalangin lamang ang makapagbibigay ng pagbabago? Ngunit ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pananampalataya. Kapag ang salita ay bumangga sa paniniwala, nagiging apoy ito na nagpapakilos sa langit. Mayroong mga patotoo ng mga taong kumapit sa panalangin ito. Isang babae na halos mawalan na ng pag-asa, gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa dami ng bayarin. Ngunit nang ipinasa sa kanya ang panalangin ito at buong puso niya itong sinabi, makalipas ang ilang araw ay dumating ang tulong na hindi niya inaasahan. Isang kapamilya na matagal nang nakalimot ay biglang nagpadala ng tulong sapat para mabayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang. Isang lalaki na nawalan ng trabaho ay paulit-ulit na nagsabi ng panalangin ito at sa di inaasahang pagkakataon ay tinawagan siya ng kumpanyang matagal na niyang pinangarap pasukan. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Ito ay patunay na kapag ang panalangin ay sinabayan ng tunay na paniniwala, kumikilos ang Diyos sa paraang hindi maipaliwanag. Ngayon, ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang parehong hiwaga? Sapagkat hindi mo kailangan ng malaking yaman agad. Ang kailangan mo ay ang himala na angkop sa iyong pangangailangan, sa oras na ito at sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ko sasabihin na makakatanggap ka ng eksaktong halaga o tiyak na numero sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tamang sukatan ng biyayang ipapadala niya. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang makukuha mo ay sapat, higit pa sa sapat at tama sa oras na kailangan mo ito. Isipin mo ito, ang panalangin ito ay parang kandila na sisindihan mo sa gitna ng dilim. Ang paligid ay puno ng takot, utang at kakulangan, ngunit sa oras na bigkasin mo ang mga salita, sisindi ang kandila at lilinaw ang iyong daraanan. Magsisimulang pumasok ang liwanag ng pag-asa at sa paglipas ng oras, ang apoy na iyon
ay lalakas hanggang sa mapuno ang buong silid ng kasaganaan. Ganyan ang kapangyarihan ng panalangin, hindi ito nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng puso at pinapatunayan ng mga resulta. Kung nararamdaman mo ngayon ang pagkabalisa, sabihin mo sa iyong sarili, may solusyon. Kung natatakot ka, alalahanin mo, may Diyos na hindi kailanman pumalya. At kung iniisip mong wala ng paraan, huwag mong kalimutan, ang panalangin ito ang mismong paraan na ibinibigay sa iyo ngayon. Kapag tinanggap mo ito, pinapahintulutan mo ang langit na ibuhos ang biyayang matagal nang nakalaan para sa iyo. Ngayon ay nais kong ilapit ka sa mismong sandali ng pagkilos. Habang hinihintay mo ang mismong panalangin, ilagay mo sa iyong isipan ang mga bagay na nais mong ipasa sa Diyos. Ang iyong mga utang, ang iyong takot, ang iyong pag-aalala para sa iyong pamilya, lahat ng iyan ay ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sa oras na iyon, Siya ang kukuha ng iyong mga pabigat at papalitan niya ng biyaya, ng kagaanan at ng kapayapaan. Kaya ngayon ay pakinggan mo ang mga salita kong ito. Hindi ka naparito upang marinig lamang ang isa pang pangako, naparito ka upang maranasan ang katuparan ng iyong mga panalangin. Ang solusyon ay hindi nakatago pa, ito ay nasa iyong kamay. Ang kailangan lamang ay isa, ang panalangin ito at ang bukas na puso na tatanggap ng biyayang darating. Ang oras ay ngayon, ang pintuan ay bubukas, at ang Diyos ay handa ng magbigay ng higit pa sa iyong inaasahan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kaming iyong mga anak, dumudulog sa iyong harapan na may pusong sugatan, ngunit puno ng pananampalataya. Hindi linggid sa inyong paningin ang lahat ng aming pinagdadaanan. Ang mga gabing hindi namin alam kung saan kukuha ng pambayad, ang mga araw na nag-aalala kami kung paano namin mapapakain ang aming pamilya, at ang bawat pagkakataon na pinilit naming ngumiti sa kabila ng bigat na aming dinadala. Ama, sa oras na ito ay ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming takot, ang lahat ng aming utang, ang lahat ng aming pangamba, at humihiling kami ng isang bagay, pagkilos ng iyong kamay upang kami ay makalaya. Panginoon, alam namin na wala nang ibang makakatulong kundi ikaw lamang. Kaya't ngayon ay sumisigaw ang aming kaluluwa, humihingi ng tulong, ng milagro, ng pagbubukas ng pintuan ng kasaganaan. Ama, kami ay mga anak mo na minsan nang nadapa, ngunit hindi mo kami iniwan. Nakita mo ang aming pagtitiis, narinig mo ang aming mga dasal, at alam namin na ngayon ay oras na ng katuparan. Ang panalangin ito ay hindi lamang mga salitang binibigkas. Ito ay panalangin ng aming mga puso, isang panalangin na nagsusumamo ng pagbabago. Panginoon, marami sa amin ang nawalan na ng pag-asa. Marami ang akala ay hindi na makakaahon. Ngunit alam namin na ikaw ay Diyos ng imposible at sa iyo walang hindi maaaring maganap. Habang binibigkas namin ng mga salitang ito, nararamdaman namin ang iyong presensya. O Diyos, abutin mo ang bawat anak mong nakikinig ngayon, saan man sila naroroon. Abutin mo ang kanilang mga puso na puno ng sugat at takot. Abutin mo ang kanilang isipan na punong-puno ng pag-aalala. Panginoon, alisin mo ang lahat ng ito at palitan ng kapayapaan, palitan ng pag-asa, palitan ng katiyakan na may kasaganaan na darating. Sapagkat naniniwala kami na ang panalangin ito ang magbubukas ng pintuan ng langit. Ama, kami ay nananampalataya. Sinasabi namin sa iyong pangalan na kami ay handa. Kami ay handang tanggapin ang biyaya na ipinagkakaloob mo. Kami ay handang tumanggap ng pag-ulan, ng pagpapala na hindi namin inaasahan. At sa sandaling ito, pinapalayain namin ang aming mga puso mula sa lahat ng takot. Panginoon, pinapalayain namin ang aming sarili mula sa lahat ng pangungutya at kahihiyan na dulot ng kahirapan. Kami ay humaharap sa iyo na may pusong bukas, humaharap sa iyo na may pananampalatayang buo, at humaharap sa iyo na may pag-asa na ngayon ay simula ng aming pagbabago. O Diyos,
Naririnig mo ba ang sigaw ng bawat isa sa amin? Nararamdaman mo ba ang bigat ng aming mga dibdib? Alam naming oo, dahil hindi kailanman bingi ang iyong mga tenga. Ngayon, Ama, humihingi kami ng biyayang pinansyal, hindi upang magmalaki, kundi upang makalaya, upang makapagbigay ng maayos na buhay sa aming pamilya, upang matulungan ang aming mga anak, at upang hindi na kami matakot sa darating na bukas. Panginoon, buhusan mo kami ng biyaya na sapat upang mabayaran ang lahat ng aming pagkakautang. Buhusan mo kami ng biyaya na sapat upang magsimula ng panibagong kabanata ng aming buhay. Buhusan mo kami ng biyaya na magbibigay sa amin ng kapayapaan at kasiguruhan. Ngayon ay itinataas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa iyo. Panginoon, kami ay sumusuko sa iyong plano. Alam namin na may nakalaan kang mas magandang bukas para sa amin. At ngayon kami ay handang tanggapin iyon. Itinatapon namin ang lahat ng aming pangamba at hinahawakan namin ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ama, habang inuusal namin ang panalangin ito, ipinapahayag namin na kami ay hindi na alipin ng kahirapan, hindi na kami alipin ng utang, hindi na kami alipin ng takot. Kami ay pinalaya mo na at ngayon kami ay mga anak ng iyong liwanag, anak ng iyong kasaganaan at anak ng iyong pangako. Kami ay naniniwala na ngayong araw na ito magsisimulang dumaloy ang pagpapala. Sa bawat salitang binibigkas, nararamdaman namin ang lakas. Sa bawat paghinga, nararamdaman namin ang presensya ng Espiritu Santo. At sa bawat tibok ng aming puso, nararamdaman namin ang katiyakan na hindi matatapos ang aming buhay sa paghihirap. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng resulta, alam naming kumikilos ka na. Bago pa man dumating ang biyaya, nagpapasalamat na kami sa iyo. Bago pa man dumating ang kayamanan, nagpapasalamat na kami sa iyo. Bago pa man dumating ang solusyon, nagpapasalamat na kami sa iyo. O Diyos, ngayon ay idinideklara namin na ang aming mga buhay ay magbabago. Idinideklara namin na ang pera ay darating sa amin sa tamang oras. Idinideklara namin na ang kasaganaan ay dadaloy sa aming tahanan. Idinideklara namin na ang lahat ng pinto na isinara laban sa amin ay bubuksan mo. Idinideklara namin na ang lahat ng hadlang ay tatanggalin mo. At idinideklara namin na mula ngayon, kami ay magiging saksi ng iyong himala. Na habang inuusal namin ito, nakikita namin sa aming mga isipan ang liwanag na bumababa mula sa langit, isang liwanag na pumupuno sa aming tahanan, isang liwanag na pumupuno sa aming puso, at isang liwanag na nag-aalis ng lahat ng kadiliman. Ang liwanag na ito ay tanda ng biyayang paparating. Ang liwanag na ito ay tanda ng milagro. At ang liwanag na ito ay tanda na ang aming panalangin ay narinig na. Panginoon, binibigkas namin ng malakas at may pananampalataya. Ang aming biyaya ay dumarating. Ang aming milagro ay dumarating. Ang aming kasaganaan ay dumarating. At ngayon kami ay naniniwala na ito na ang simula ng aming bagong buhay. Hindi na kami natatakot dahil ikaw ay kasama namin. Hindi na kami nangangamba dahil ikaw ang aming provider. Hindi na kami nadudurog dahil ikaw ang aming lakas. Panginoon, lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat dahil alam naming ikaw ay tapat at ikaw ay totoo. Kaya ngayon, Ama, hinahayaan naming bumuhos ang iyong pagpapala sa aming buhay. Hinahayaan naming pumasok ang kasaganaan sa aming mga tahanan. Hinahayaan naming ang iyong kamay ay kumilos sa aming pinansyal na sitwasyon. At sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat na parang natanggap na namin ang lahat. Sapagkat sa pananampalataya, alam naming ito ay tiyak na darating. O Diyos, bago pa man matapos ang panalangin ito, kami ay nagagalak na sapagkat alam naming may darating na pagbabago. Kami ay nagagalak na dahil alam naming hindi matatapos ang aming mga araw sa paghihirap.
Kami ay nagagalak na dahil alam naming darating ang kasaganaan. At kami ay nagagalak na dahil alam naming narinig mo ang aming tinig. Kaya't ngayon, Ama, sa iyong banal na pangalan, idinideklara namin na kami ay pinagpala. Idinideklara namin na kami ay malaya. Idinideklara namin na kami ay may bagong simula. At idinideklara namin na mula ngayon, kami ay mamumuhay na may kasaganaan, may kapayapaan at may kalayaan. Ngayon ay dumating na tayo sa sandaling pinakahihintay, ang tuktok ng ating panalangin at pananampalataya. Sa lahat ng sinabi natin, sa lahat ng pighati at pag-iyak na ating inialay, ito ang oras ng katuparan. Ang sandaling ito ang pinakamataas na alon ng ating emosyon, sapagkat alam natin na hindi na babalik ang dating takot, hindi na babalik ang dating pagkakabaon sa utang, hindi na babalik ang mga gabi ng kawalan ng pag-asa. Ngayon ay oras na upang sumigaw ng tagumpay, sapagkat ang langit ay kumikilos ngayon sa ating kapakinabangan. Nakikita mo ba sa iyong isipan ang pinto na matagal nang nakasara? Ang pinto ng oportunidad, ang pinto ng kalayaan, ang pinto ng kasaganaan. Ngayon ay nakikita mong bumubukas ito ng malakas at sa likod ng pintong iyon ay isang silid na puno ng biyaya. Pumasok ka sa silid na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya at mararamdaman mong para bang isang agos ng sariwang hangin ang pumapasok sa iyong buhay. Ang agos na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay agos ng pagpapala na dala mismo ng Diyos. Nararamdaman mo ba ang tibok ng iyong puso? Yan ay hindi kaba. Yan ay ang Espiritu Santo na kumikilos sa iyong kalooban upang ipaalala sa iyo na ngayon ay oras na ng pagbabago. Ang pakiramdam na parang may liwanag na dumadaloy sa iyong katawan, iyon ay tanda na ang panalangin mo ay umabot na sa langit. Ang langit ay nakikinig at ngayon ay naglalabas ng biyayang hiniling mo. Sa oras na ito ay idinideklara ko na ang iyong pagpapala ay darating ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo. Nakikita ko sa pananampalataya ang mga pader ng kahirapan na bumabagsak, ang mga kadena ng pagkakautang na napuputol at ang mga pintuan ng kayamanan na nagbubukas ng sabay-sabay. Nakikita ko ang Diyos na nakangiti sa iyo, hawak ang susi ng iyong kalayaan at iniaabot ito upang tanggapin mo. Ngayon ay itanong mo sa iyong sarili, nararamdaman mo ba ang pagbabago? Nararamdaman mo ba ang kapayapaan na pumapalibot sa iyong puso? Oo, iyon ang tanda. Hindi ka na muling gigising na puno ng pangamba. Hindi ka na muling hihiga sa gabi na may luha sa iyong mga mata. Ngayon ay mararanasan mo ang kalayaan na dulot ng pananampalataya. O Diyos, sa tuktok ng panalangin ito ay idinideklara namin ng malakas. Kami ay pinagpala na. Idinideklara namin na ang aming mga kamay ay hindi na magiging hungkag, kundi punong-puno ng bunga ng aming paghihirap. Idinideklara namin na ang aming mga tahanan ay mapupuno ng kasayahan at kasaganaan. Idinideklara namin na ang aming mga anak ay lalaking malaya mula sa takot ng kakulangan. At idinideklara namin na mula ngayon, hindi na namin mararanasan ang buhay ng kahirapan, kundi ang buhay na pinili ng Diyos para sa amin. Naririnig mo ba ang katahimikan pagkatapos ng ating sigaw? Ang katahimikan na puno ng kapangyarihan, ang katahimikan na tanda ng katuparan. Sa oras na ito ay hayaan mong maramdaman ang presensya ng Diyos na pumapalibot sa iyo. Sapagkat siya mismo ang naglalapit ng biyaya sa iyong buhay. Kung naniniwala ka, ngayon ay sabihin mo sa iyong puso, tapos na ang aking paghihirap. Kung naniniwala ka, ngayon ay sabihin mo sa iyong sarili, dumating na ang aking biyaya. At kung naniniwala ka, ngayon ay sabihin mo sa iyong espiritu, ako ay malaya na. Ngayon ay ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang iyong bank account na puno ng kasaganaan. Isipin mo ang iyong tahanan na puno ng pagkain at kapayapaan.
Isipin mo ang iyong pamilya na nakangiti malaya mula sa lahat ng pangamba. At higit sa lahat, isipin mo ang Diyos na nakatayo sa iyong harapan, nagsasabing, "Anak, ang lahat ng ito ay sa iyo." Panginoon, sa rurok ng panalangin ito, kami ay nagpapasalamat. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Salamat dahil narinig mo ang aming panalangin. Salamat dahil binigyan mo kami ng biyaya na higit pa sa aming inaasahan. At salamat dahil ngayon ay alam naming kami ay tunay na malaya na. At ngayon, Ama, ipinagdiriwang namin ang aming tagumpay. Ipinagdiriwang namin ang aming kalayaan. Ipinagdiriwang namin ang kasaganaan. At ipinagdiriwang namin ang katotohanan na ang lahat ng ito ay nagmula sa iyo. Mga kapatid, habang natatapos ang panalangin ito, ay nais kong ipaalala sa iyo na ang iyong paglalakbay ay hindi dito nagtatapos. Sa katunayan, ito lamang ang simula ng isang bago at mas maliwanag na kabanata ng iyong buhay. Ang bawat salita na iyong narinig at binigkas ay hindi mawawala ng walang kabuluhan sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang pangako ay tiyak na magaganap. Ang panalangin ito ay nagbukas ng pinto at sa oras na ito ay nasa iyo na ang desisyon na manatiling nakatayo sa landas ng pananampalataya. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Habang ikaw ay nagdarasal, libo-libong tao rin sa buong mundo ang nakikiisa sa parehong paglalakbay ng paniniwala at pag-asa. At kasama ka sa kadena ng pananampalatayang ito na walang makakabali. Ngayon ay nakarating ka sa puntong ito dahil pinili mo na huwag sumuko. Pinili mong maniwala na may higit na naghihintay para sa iyo at pinili mong buksan ang iyong puso sa panawagan ng Diyos. At dahil dito, may tiyak na biyayang nakaabang para sa iyo. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na hindi ito isang oras lamang ng panalangin. Ito ay isang panimulang punto ng iyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya't huwag kang titigil. Magbalik ka bukas sapagkat may panibagong panalangin na nakalaan para sa iyo. Mas malakas at mas masidhing magdadala ng karagdagang biyaya sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang at bawat araw ay may panibagong pagpapalang inihahanda niya para sa iyo. Kung naramdaman mong tumagos sa iyong puso ang mga salita ngayon, huwag mong hayaang lumipas ito na parang isang simpleng sandali lamang. Isulat sa iyong puso ang paniniwalang ikaw ay pinili para sa kasaganaan. At kung totoo ngang naramdaman mong kumilos ang Diyos, ipahayag mo ito sa pamamagitan ng pagsulat ng dumating na ang aking tagumpay, sapagkat ito ay tanda na tinanggap mo at pinanghahawakan mo na ang iyong himala. Ngunit higit pa rito, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng ating pamayanan ng pananampalataya. Sapagkat dito, sa ating samahan, araw-araw tayong nagkakaisa sa panalangin, araw-araw tayong nagkakaisa sa pananampalataya, at araw-araw tayong nagsasalo sa mga patutuo ng pagbabago. Kapag nananatili kang kasama namin, hindi lamang ikaw ang lumalakas, kundi pati ang iba na nakakakita ng iyong pananampalataya ay nahihikayat ding lumapit sa Diyos. Kaya't manatili ka, sumali ka, at huwag mong hayaang mahinto ang iyong spiritual na paglalakbay. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang pagbabalik bukas? Sapagkat ang ating mga panalangin ay parang hagdan na dinaraanan natin papunta sa mas mataas na antas ng biyaya. Ang panalangin ito ngayon ang unang hakbang, ngunit ang susunod ay magdadala sa iyo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan, mas malinaw na direksyon at mas malakas na daloy ng pagpapala. Kaya't huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang patuloy na lakas na iyon. Bumalik ka bukas at muling makiisa sa panibagong panalangin. At nais ko ring ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang bawat panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi tungkol din sa pagbibigay ng pasasalamat. Kaya't ngayon, kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng pagbabago, ipagpasalamat mo na ito. Sabihin mo sa iyong puso,
Salamat Panginoon, sapagkat natanggap ko na ang aking biyaya. Ang simpleng pagkilos na ito ng pasasalamat ay magbubukas ng mas maraming pinto ng pagpapala, sapagkat ang pusong marunong magpasalamat ay laging binibigyan ng higit pa. Ngayon ay nais kong iwan sa iyo ang isang hamon. Kung tunay kang naniniwala na ang panalangin ito ay kumilos sa iyong buhay, kung tunay mong nadama ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat salita, nais kong ipahayag mo ito sa pamamagitan ng pagsulat sa mga komento ng Code 77, Diyos ang kumikilos ngayon. Ang simpleng pagkilos na ito ay hindi lamang tanda ng iyong pananampalataya, kundi isa ring paalala sa iba na sila rin ay hindi nag-iisa. Magiging inspirasyon ka sa kanila at magiging bahagi ka ng mas malawak na kadena ng himala na ipinapadala ng Diyos sa pamamagitan ng ating samahan. Ngayon ay isipin mo ito, bukas sa parehong oras babalik ka rito at muli tayong magsasama-sama. At sa bawat pagbabalik mo, mas lalo mong mararamdaman ang kalakasan, mas lalo mong mararamdaman ang kapayapaan, at mas lalo mong makikita ang pagdaloy ng kayamanan sa iyong buhay. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi nagtatapos sa isang panalangin lamang. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, at sa bawat hakbang ay mas lalo tayong lumalapit sa kabuuan ng kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya't ngayon ay pinipikit ko ang panalangin na ito sa isang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Huwag mong hayaang mawala ang apoy na iyong nadama ngayong araw. Panatilihin mo itong nagliliyab sa iyong puso, at sa bawat paghinga mo ay alalahanin mo na ang Diyos ay kasama mo. Anuman ang dumating na pagsubok, hindi ka na muling mag-iisa sapagkat ang Diyos ay tapat. Kapatid, bago tayo magtapos, nais kong muling ipahayag. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, hindi aksidente iyon. Ipinili ka ng Diyos upang makarinig ng Kanyang tinig at maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Kaya't magalak ka sapagkat ang iyong buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang iyong pinansyal na kapalaran ay nabago na, at ngayon ay ikaw ay nakatayo bilang isang anak ng Diyos na puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya, at puno ng kasaganaan. Kaya't hanggang bukas, sa parehong oras, hinihintay kita muli. Magbalik ka, sapagkat may panibagong panalangin na inihanda ng Diyos para sa iyo, mas makapangyarihan, mas masidhi, at mas magdadala ng biyaya. At sa bawat pagbabalik mo, lalo mong makikita na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.